Ingon sa Salmo 133:1, pagkanindot gyud, good and pleasant when brothers dwell in unity. Munang niata karon kay nagkahiusa gyud ta sa pag-celebrate sa National Baptist Day. Di ta maglangay ato dayong talinghugan ang mensahe sa Ginoo diya sa tema sa National Baptist Day, together in the defense and confirmation of the gospel. Maghiusa ta sa pagdepensa o pagkumpirma diha sa ebanghelyo. Ang teksto Philippians 1:7. Ingon diha, it is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Mao ni ang sulat ni Apostle Paul ngadto sa mga taga Philippians, church sa Pilipos, nga iyag yung gihigugma pagmaayo. Lagyo ganina sila pero kining kinasing-kasing gyud nga pagpadayag ni Paul sa iyahang affection ngadto sa mga taga Philippians. Ang una nga atong tan-awon dinhi kini nga pulong ni Apostle Paul nag-awhag gyud kini og panaghiusa, a call to unity. Ingon diha sa verse 5, balik lang ko sa taas gamay sa verse 5, ingon diha, because of your partnership in the gospel from the first day until now. So ingon si Paul, tungod na sa atong partnership. So ang partnership kinahanglan gyud nga managhiusa. Di gyud pwede magpartner kung dili managhiusa. Importante kaayo dan necessity, kinahanglan gyud kaayo ang panaghiusa. Kay kung walay panaghiusa, wa gyud tay gahom. Hinay ang pag-uswag sa gingharian sa Dios. Si Satanas wala nahadlok sa dagko nga simbahan. Nahadlok siya sa mga simbahan nga united kanang nagkahiusa. Ingon diha, a fellowship must have unity or it will dissolve into several little kingdoms and get nothing done. Kung di ta magkahiusa, magbahin-bahin ra gyud ta nga ginagmay nga mga gingharian, nya wa gyud kaayo mahimo diha sa paglambo sa gingharian sa Dios. Unity is power, power to win. Powerful kita nga dala og kalag diha kang Ginoong Hesukristo. Power nga mahimong agent, mahimong instrumento sa kausaban sa komunidad, labi na gyud sa tibok Pilipinas. And power to impact diha sa pagbuild sa atong nasod. Mao nang kinahanglan gyud ang unity. Unya gitawag ni nga unity, lahi ang iyahang nature, lahi ang kinaiyahan ani nga unity. Tungod kay kini nga unity, dili uniformity. Unity is not uniformity. Mao gani kita karon dili ta uniform. Murag sa history sa mga denomination, daghan gyud kay Baptist. Lain-lain, Southern, Bible, Fundamental, GB, General Bap, na general, na particular, o tindaghan na yun. Di magod ta uniform. Pero ang meaning sa unity is oneness in purpose, love and direction. Isa ta sa katuyuan sa direksyon o sa gugma. Ang uniformity, lain niyang meaning. Same sa appearance, parihatag opinion, parihatag methods of worship, lain-laing conviction. Pero ang unity, lahi gud siya. Unity says, morning ingon sa unity, we are moving in the same direction. Pero ang uniformity, maingon sad siya nga, we must look, think, and act exactly the same. Kinahanglan kita muna-huna, tan-awon, o pariha kita. People can deeply be united even while being different. Pwede kita maghiusa bisag nagkalailahi. Maghiusa ta sa shared purpose o shared love. Uniformity, usahay mahimo kining mapugos, force nga sameness. Gitawag ta sa Ginoo, magkahiusa gyud diha sa katuyuan og sa gugma. Mao ginang gusto sa Ginoo. Tinuod na nga ang mga Baptist, lain-lain kita di kita uniform, kalain-laing doktrina, lain-lain og worship styles. Unang nabaguhan ni mga young people nga nikanta og hymnal. Lain-lain tag worship styles, lain-lain opinions, lain-lain tag mga ministries. Tinuod gina bisan pa sa mga Southern Baptist. Naay mga Southern Baptist nga mo speak in tongues, naay mga Southern Baptist nga ang type of worship Pentecostal, naay lapoy lain-lain tag doctrine or tinuhuan mahitungod sa second coming of Christ. Unya napoy mga Baptist nga reform theology ang ilahang gi-adapt. Lain-lain gyud, pero ang importante sa ato we must accept it in love and grace. Dawaton kinato na kay kamatuoran na karon. Mas maayo magidunta nga uniform, pero ato gyung irespeto ang conviction sa uban. Tungod man gud ni sa atong pagkanindot ni nga belief, isa sa mga core sa atong belief is katong gimension ni Pastor Rory ganiha nga autonomous magod ang mga Baptist. Natay church autonomy, way magbuot sa tuwa. The local church
ang gamhanan. Why magbuot kung unsay imong buhaton diha or governance nga imong i-adapt. Dili pareha sa uban iglesia nga pagwa na gani magkuan papahuwao na dayon ka or i-disfellowship na dayon ka, nay magbuot nag-control no sa taas. Ang Southern Baptist wala mo nang gitawag tagyod nga autonomous church autonomy. Mo na atong Baptist distinctives. Gitawag ta nga free and faithful. Kung lang basahon ng book nga free and faithful, nindot kay na kay mga Baptist gina siya. We are free pero matinud-anon, faithful. So kung kuhaon na nga core sa atong belief kanang church autonomy, mawad-an na gyud ta sa pagtawag nga Baptist kay murag din ta Baptist niya na. Mao gina kita, pero ang importante lang gyud mo ningon in essential dito ta mag-focus basta lang sa core nato. Importante kaayo kining salvation by faith alone and Bible as final authority, and we believe in Trinity. Musimang na ganita diha murag lisod na no, di na ta gig fellowship diha. Pero basta sa mga ginagmay dili na magmatter, basta mag-isa ta diha sa essential nga butang. Munang adto ta karon sa unsa hinungdan gyud nganong maghiusa kita, the cause of unity. Ingon sa verse 7, it is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Nagisgot si Apostle Paul dinhi nga we have shared experience. Kanang isa ta niini nga eksperyensya. Muning angay nato gyud hiusahan kay naghiusa ta ani. Naangko nato ni parihas kitang tanan. We are partakers. Dinhi dapat ta mag-fellowship. Kung kamo tigtan-og sini, mga movie, kining Lord of the Rings, mga batanon kay bawa ni. Unsay ilang gihiusahan katong ring, tong singsing mo nang gitawag nga fellowship of the ring. Sa to alain, nahiusa ta, naka-partner ta, nag-fellowship ta una, gitawag diha nga grace fellowship. Parihat ang tanan nakaangkon og grasya. Una ingon si Paul gani diha nga all of you share in God's grace with me. Tungod kay nindot kay ang gibuhat sa mga Philippians sa dihang si Paul na priso man si Paul ani nga takna. Pero nag-share sila sa sufferings ni Paul. Na-feel yun na ni Paul mo nang kuan kay si Paul sa ilaha tungod kay na-experience ni Paul nga nagsuffer pud sila. Mura pud kauban sila ni Paul diha sa prisuhan. And that is by God's grace. Di na mahimo sa mga Philippian church kung wala ang grasya sa Ginoo. Pareha pud kang Paul, ingon siya, all of you share in God's grace with me. Tungod kay si Paul, para kaniya, dili kadautan nganong napriso siya. Unya, malipayon gyapon siya didto sa prisuhan, gani ka ng Philippians, prison epistle na. Gisulat na si Paul sa prisuhan, pero ang kasagaran mga tima diha, rejoice in the Lord always, kalipay. Nganong ingana si Paul? Tungod gina sa grasya sa Ginoo. Munang pareha sila, naka-experience sa grasya sa Ginoo. The same sa atong pagkinabuhi, kitang tanan niya karon, kitang tanan ang iglesia nato na diha tagsa-tagsa because of God's grace. Unang angay ta magiusa diha. Kay wa kita ikaingon sa Ginoo, wa kita ikapanghambog, wa kita ingon nga dili ko makikiusa, isa ta diha sa grasya sa Ginoo. Tanan ta naka-experience sa grasya sa Ginoo, then be gracious. Mahimo kang grasyahanon pud ngadto sa uban. Mao na ang gipasabot ni Paul diha nga ang fellowship nato is grace fellowship. Ini kaduha also nga atong panaghiusahan gyud nga dinhi kita dasig kaayo nga maghiusa dili lamang sa grasya kundi kini gospel fellowship, ebanghelyo, fellowship of the gospel. Ang gospel sa mubo nga pulong, Christ crucified for our sins. Mensahe, ang belief nato nga si Jesus nagpakamatay sa cross, nabanhaw aron gyud sa atong kaluwasan, sa mabayran ang atong mga kasalanan. Munang diha ta magiusa. Sa mga Philippians, andam gid sila mag-suffer pareha kang Paul sa pagkapriso ni Paul tungod kay nag-share sila sa gospel of the Lord Jesus Christ. For the sake of the gospel, willing sila mo suffer. Mao nang gospel-centered partnership nila ni Paul og mga Philippians. Mao pud kita. Kitang tanan naka-experience sa gospel. Nya nganong dili ta maghiusa. Giingon gid ni Paul nga nihiusa mo kanako sa unsa diha ang duha nga gi-mention ni Paul, defending and confirming the gospel. Muna ingon siya diha, nahiusa mo kanako sa pagdipinsa sa ebanghelyo. Gidipinsahan gid ninyo pagmaayo. Uban ta diha, nasinati gyud nako na kaninyo. Defending no nagadipinsa, mao gyud ni kita karong panahon na. Nagadipinsa ta sa gospel. Nagadipinsa ta sa purity sa gospel. Kay naa karoy mga false teachers
Pareha ni Paul, nagdipinsa gyud siya sa mga false teachers. Dipinsahan gyud ang ebanghelyo sa mga distortion kanang di na mao nga gospel. Munang ingon gani siya diha sa Galatians 1:8, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let him be eternally condemned. Ingon siya nga bisag anghel pa manaog sa langit, magsangyaw ka ninyo og lain nga gospel nga dili sa among gisangyaw sa una, ay i-condemn na sila. Ingon si Paul, bisag kami, bisag ako, basig mausab ang akong hunahuna, lain na po akong i-preach nga gospel, i-condemn ko ninyo. Ang iyang tuno diha. Dipinsaan nato nga dili gyud mamansahan ang gospel. Kay kahibaw ta karon, daghay mga pagtulunan karon nga murag muhimong mo distort sa gospel. Na ay gospel of works, nga salvation by faith, dugangan po dog works. So di na mao. Nasuko gid si Paul ana ang mga Judaism mo introduce gyapon og Old Testament law para sa kaluwasan. Dugangan nila mo nang gidipinsaan gid niya. Unya karon sa tong taliwala, ma-distort ang gospel kining prosperity gospel nga mga preacher, teachers nga nag-focus sa blessing. Halos makita nimo ang preaching kanunay, blessing, wealth, madato ka. Prosperity gospel distortion na mo nay atong dipinsahan nga dili ginamusulod sa iglesia. Mo nang magkahiusa ta diha pagdipinsa. Kay karong panahon na daghay nga dani ini prosperity gospel. Nga unta gani sa una ang wali mo end gyud ka sa invitation dawata si Jesus Christ kay mo Ginoong manluluwas. Karon lahi ang katapusan gyud, ending conclusion, blessing. Hatag mo, hatag kay panalangin mo sa Ginoo. Mo nang defend the purity of the gospel and also defend also the power of the gospel. Karon lain ang mga tao nga dugangan gyud ang kausaban tao dili na pinaagi sa gospel, pinaagi na sa imong sariling paningkamot, lain nga ideology. Dipinsahan nato na ang power sa gospel kay ang gospel dili lamang siya naghatag og kaluwasan. Ang gospel God di lang siya saving kundi sanctifying. Giluwas ka gikan sa impierno, gibayran na imong sala, pagkauman nina gihatagan kag eternal life, gitagaan pa kag pagkamatarong, di ba? Ang atong pagkamatarong, ang atong goodness kang Jesus Christ na. That is the power of the gospel. Ang kausaban mahitabo sa imong kinabuhi, that is the power of the gospel. Dili lang nga diha sa kaluwasan. Kung nidawat lang kang Kristo, nya wa ka mausab, di gina gospel imong nga dawat kay wala mahitabo ang power sa gospel sa imong hangat to save you and to transform you. Mo na ang gospel. Mo nang karon daghan na mag-ingon gyud nga dili lang gospel ang makapausab sa tao. And also, dipinsahan po nato ang gospel sa iyahang ka-precious. Precious kay ang gospel, pero kining mga tao nga relax kayo, muingon nga ang gospel love gyud ang Ginoo. Bisag magdaotan ta, love kita gyapon niya. Pasubrahan gyud nila, magsalig na nga love sila sa Ginoo. Yes, gracious ang Ginoo, pero kung i-take advantage nimo ang iyahang pagka-gracious, ma-miss nimo ang punto sa gospel. Mo na importante gyud nga dipinsaan nato ni karong mga panahon na we defend the plan of God diha sa kaluwasan. And also, dili lamang defending the gospel ang gimension ni Paul about gospel fellowship, also confirming the gospel. I-confirm ang gospel sa atong mga kinabuhi. Mag-confirm ka, mag-validate, no? Kanang i-confirm na kung tinuod. Si Paul, i-confirm gid niya sa iyahang pagkinabuhi, confirm gid ang gospel. Nga tinuod yun nga transforming power. Ingon sa Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Conduct yourself worthy of the gospel. Mo nang si Paul, makita nimo nga sa iyang pagkinabuhi, makita gyud ang gahom sa gospel. Na-transform gyud si Paul piting layo Siya sa una tiglotos, karon nagsangyaw na. Siya sa una makasarili, karon andam mo give up. Pwede man ta mukaon na ni, pwede mo inom, pero daghan may mapandol, di na lang siya. Andam mo give up for the sake of the gospel. Nga mahinay ang testimonyo sa gospel ngadto sa mga outsiders o sa mga insiders. Mao na ang makita nimo kang Paul nga tinuod gyud sa iyang kinabuhi. Labi na gyud makita kang Paul gyud ang gospel diha sa dili lang sa kahayahay kundi sa kalisod. Malipayon siya bisag na priso. Malipayon siya bisag gibitay, bisag na shipwreck, na unlod, gibagyuhan. Tanawa how he respond diha sa mga pagsulay ug kalisod. Power of the gospel. Grabe kaayo ang iyang attitude ug behavior. Mao na we confirm, we validate the power of the gospel when we live a life worthy diha sa gospel. Kung magkinabuhi ta sama ka nga Apostol Paul, nga makita gyud sa atong kinabuhi nga nay kausaban ug makita gyud atong kinabuhi ang gugma, kadasig, kalipay, pag-antos, pagpaubos,
Mao nay power sa gospel. Kung naa na sa tong kinabuhi, confirm nga tinuod gyud ang gospel. Og dili lisod sa mga katawhan, mutuo kay tinuod diha sa imong kinabuhi ang transforming power sa gospel. So ang atong lifestyle mao gyud nay tinuod magkonfirma nga kita wala na nagsulti, no? Proclaim but live the gospel. Tuwa sige lagsangyaw dawata si Jesus pero atong kinabuhi nagkapapandol ngadto sa uban, wala nakita ang transforming power sa gospel. Ang gahom nga muusab sa atong kinabuhi wala makita. So wala gyud ta nakaangkon sa gospel. Confirm the gospel og mao kinay para kang Paul mao gyud importante kaniya. Mo nang fellowship of the gospel mao gyud number 1 nga concentration ni Paul sa atong pagkinabuhi sa church. Kinig yung gospel ang taas kayo. More than any activity sa atong church, ang gospel yun. Kay makita nimo mao ginapirmi ang kasing-kasing ni Paul. Og mao pud diha na sentro ang kasing-kasing ni Jesus sa dihang siya ni kayab na sa langit. Ang last word yun niya. Ang last word ni Jesus. Last word gani importante na sa imuha. Ibilin-bilin. Kung sa last word ni Jesus, Matthew 28:19-20, go and make disciples of all nations. Make disciples. Preach the gospel. Mao gid ang dako sing kasing-kasing. Wala sila ingon pag wala na ko ha, magsigil lang mo worship, magsigil lang mo diha fellowship, wala. Concern siya. Mao gid ang dako niya ang kasing-kasing. Mao nang dapat mo ni ang makapadasig kanato nga makigiusag yun. Makigiusag gid ta because we fellowship the same grace, we fellowship the same gospel. If that is true in our life nga nakaangkon ta gospel, maoy heart sa Ginoo. Andam ta mo sakripisyo sa atong opinion, namon ta tay gusto nga opinion or lain pud nga tinuhuan or naay gusto, desire, andam ta mo sakripisyo because fellowship ta sa gospel. We are willing to sacrifice for the gospel's sake, for the sake of the Lord Jesus Christ. Mao nang we are proclaiming, we are defending, and we are confirming the gospel. Lastly, natapusan, the conduct, it means unsa ta mo act, react, or relate to others. Kung gusto kita makaangkon ini nga unity, na ay mga kinaiya nga atong batunan. Og ang pinaka-importante nga kinaiya kang Apostle Paul kini, God can testify how I long for all of you with the affection of Jesus Christ. Affection niya sa iyahang pareha nga magtotoo. Grabe kaayo, tinuod yun nga gugma. Muna ingon diha nga genuine fellowship. Genuine fellowship. Wagani ni sila nagkaon-kaon, wala naghimo og mga camp, retreat, wala. Lagyo ni sila, Philippians, layo saya. Pero mao ni ang kasing-kasing ni Paul sa ilaha. Affection of Jesus Christ. Tinuod yun nga gugma. Munang ang iyahang prayer, berting ninduta. Ang iyang prayer nga, ang prayer nako nga ang inyong gugma mo taas, mudako. Ang inyong kaalam mo taas usab. Og kamo naay discernment, makahibaw sa tama og mali. Niya mahimo gid mong blameless until the day of Christ. Grabe niyang prayer ngadto sa mga katawhan sa Pilipos. Muni ang importante kaayo, love gyud. We share the grace, we share the gospel, we share the same love. Ug angay gyud na nato batunan diha sa atong panagiusa. Kanang tinuod gyud nga love, nga dili nga kanang smile, kumusta, kundi even in our prayer. In our prayers wala may makakita. Kung naabagi ko sa inyong pagampo, napud mo sa akong pagampo, mo na ang true fellowship. Mo na true nga concern o true nga connection nato kang Jesus Christ nga we are in a genuine fellowship. And also, give us formidable assurance. Kung ingani atong conduct, kung ingani atong gawi, diya sa panaghiusa, mo ni ang gipromise gyud sa Ginoo kanato sa verse 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. He who began, that is his sovereign work. A good work in you, that is his sanctifying work. Iyahan ng trabaho. And ingon diha, will complete it until the day. That is a successful work of the Lord Jesus Christ. Ug nindot kaayo nga mao ginay atong maangkon. Successful ta sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo pinaagi sa atong panagiusa. Munang let us be united. We share the same grace and the same gospel. We share the same love and purpose. Let us be together in defense and confirmation of the gospel. Let us pray.